sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Bago ako magsimula ay gusto ko munang bumati sa inyo ng Happy New Year. Ako po si Erica Rosabel Pangan, 40 years old, isang working mom na tubong sa Smuan sa Pampanga. Pero nakatira ngayon dito sa Balintawak, Quezon City. Nag-work ako bilang home-based non-voice technical support. Papa Dudut, matagal mo na akong listener since 2015 at kakasubscribe ko lang sa mga channels mo. Ang Papa Dudut, Kaistorya at Papa Dudut Family. Marami akong gustong i-share sa inyo na kwentong pag-ibig na personal kong naranasan. Pero baka ma-bored lamang ang mga listeners mo dahil very similar ito sa mga istoryang naitampok mo noon. Kaya naman naisipan ko na i-share na lamang sa inyo ang naging karanasan namin ng kambal kong sina Sugar at Sweet, mga anak ko, noong 2022. At sa maniwala kayo o hindi ay totoong naganap ang kababalaghang ito sa amin. November 1, 2022 nang umuwi kami ng mga anak ko sa Sasmuan para dalawin ang puntod ng aking asawa at mga kamag-anak at kapamilya kong sumakabilang buhay na. Nagtagal kami ng ilang minuto sa sementeryo at pagkatapos noon ay nagpasya kami ng mga anak ko na sumaglit muna sa aming ancestral house na noon ay nasa pangangalaga ng aking pinsang si Dayan. Papa Dudut, pagpasok pa lamang ng aming bahay, nakaramdam na ako ng kakaibang aura sa loob. Malinis naman ang bahay kasi minemaintain ni Dayan. Pero nabahuan talaga ako nang sumalubong sa amin ang amoy na kung ikukumpara ay parang nabubulok na itlog na pula. Tinanong ko si Dayan kung saan ang gagaling yon. Ang sabi naman niya sa akin na naglinis naman siya ng bahay at nangolekta naman ang garbage truck noong araw na yon kaya walang naiwang basura. Dagdag pa ng pinsan ko na maski siya ay nagtataka din sa mabahong amoy na yon. Pero kutob niya ay nanggagaling daw yon sa kapitbahay nilang nag-aalaga ng mga itik. Nawawala din daw yung amoy pagkaraan ng ilang minuto. At yun nga, Papa Dudut, nawala din ang amoy at nilibot namin ng mga anak ko ang buong ancestral house habang kasama si Dayan. Agad ko namang napansin sa sala ang Christmas tree na naka-assembled na malapit sa mahabang upuang nara. Wala pa itong nakasabit na dekorasyon pero magandang maganda pa. Pagkakamalan mo talagang totoong puno ang Christmas tree na yon. Plano nyo bang lagyan ng Christmas decoration tong bahay? Tanong ko kay Dayan. Hindi, kasi ako lang naman ang nakatira dito sa ancestral house. At saka hindi ako maglalagay ng mga Christmas decorations sa labas kasi takaw pansin sa mga nangangaroling. Sagot niya sa akin. Pagkatapos noon ay bigla akong naisip na habang nakatingin pa rin ako sa Christmas tree na yon, na kunin ko na lamang yon at iuwi sa aking bahay. Pumayag naman si Dayan kasi inamin niya sa akin na balak na rin daw niyang dispatchahin ng Christmas tree na yon. Kaya bago mag-alas 3 ng hapon ay kinalas ko na ang naturang Christmas tree at isinilid ko yon sa natagpuan kong box para dadalhin ko yon kinabukasan pag-uwi namin sa Maynila. Samantala pag-uwi namin ng mga anak ko sa aming bahay kinaumagahan ay agad kong inassemble ang Christmas tree at nilagyan ng mga dekorasyon at Christmas lights. Tuwang-tuwa ang mga anak kong sina Sugar at Sweet. Dahil ang ganda pala noon kapag naiilawan. Ramdam na ramdam namin ang palapit na Pasko.
Pero Papa Dudut, simula noon ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa loob ng bahay namin. 3 lamang kami noon sa aming bahay pero pakiramdam ko parang 4 ang nasa loob. Minsan kapag mag-isa lamang ako at naglilinis ng bahay ay may pakiramdam ako na may nagmamasid sa akin. At heto pa Papa Dudut, isang araw habang ginagawa ko ang aking home-based work sa sala ay biglang may kumalabit sa aking balikat. Paglingon ko'y walang tao. Nasa kwarto naman ang mga anak ko kasi naririnig ko silang naglalaro doon. Doon ay nakaramdam ako ng panghihilakbot at napatigil ako sa aking ginagawa. Nilibot ko ang buong ground floor ng apartment namin pero wala akong nakita na pwedeng kumalabit sa akin. Pero bago ko bumalik sa aking trabaho ay napatingin ako sa Christmas tree at parang may natanaw akong figura na nagtatago doon. Papa Dudut, kinilabutan talaga ako at dahan-dahan akong lumapit pero na-interrupt yon nang marinig ko na nag-iiyakan ng mga anak ko. Kaya agad akong umakyat na lamang noon sa kanilang kwarto. At doon ko nakita na nag-aaway pala ang kambal ko. Kaya nag-decide na lamang ako na pababain na lamang ang mga anak ko at doon na lamang maglaro habang ako naman ay nagtatrabaho. Papa Dudut, nagpatuloy ang kababalaghan sa bahay namin pagkatapos noon. May pagkakataon na makakarinig ako ng mga yabag sa labas ng aming kwarto bago mag 12:00 ng madaling araw. Pagkatapos tuwing 3:00 ng madaling araw naman ay nagigising na lamang ako dahil sa tawanan ng mga anak kong sina Sugar at Sweet. At pagbangon ko sa kama ay nagugulat ako na bukas ang pinto. Na nasa baba ng ang mga anak ko ay naglalaro malapit sa Christmas tree kahit na walang ilaw na nakabukas doon. Nung una Papa Dudut ay pinapagalitan ko lang ang mga anak ko pero sa pagdaan ng mga araw ay nakakapansin na ako ng kakaiba sa kambal. Nagsasalita sila na walang kausap as if meron silang imaginary friend. At nagpatuloy ang paggising nila sa madaling araw para maglaro sa tabi ng Christmas tree sa gitna ng dilim. Hanggang sa dumating ang madaling araw ng December 24, 2022. Natatandaan ko noon Papa Dudut na hinihingal akong nagising sa aking pagkakatulog matapos akong bangungutin. Ngunit pagdilat pa lamang ng aking mga mata ay narinig ko na kaagad ang tawanan ng aking mga kambal. Napabangon tuloy ako at napalabas ng aking kwarto. Doon sa madilim na sala ay natagpuan ko ang 2 anak ko na naglalaro sa tabi ng Christmas tree. At para bang may kinakausap sila na kung sino. "Sweet Sugar, 3:00 pa lang ng madaling araw, naglalaro na agad kayo." Sita ko sa kanila. "Mama, naglalaro lang po kami kasama si Dingding," inosenteng sagot ni Sugar sa akin. "May oras sa paglalaro, dapat natutulog pa kayo ng ganitong oras." "At saka sino ba yung Dingding?" Confused kong tanong sa aking anak. "Siya po," sagot naman sa akin ni Sugar habang tinuturo ang Christmas tree. Dahil sa curiosity ko kung sino ang tinuturo niya sa Christmas tree ay nagpasya akong buksan ang ilaw. Pero Papa Dudut, pagbukas ko pa lang ng ilaw ay parang may nakita kong anino na mabilis na lumabas ng Christmas tree. Palayo sa amin. Nagulat ako noon at napasigaw pero hindi ko mawari kung anong klaseng anino ang nakita ko dahil mabilis din itong naglaho sa isang kisap mata. "Mama, what's the problem?" Inosenteng tanong sa akin ni Sugar. Dahil sa iniisip ko pa rin at ina-analyze ang mga nakita ko, ay matagal ako bago nakasagot. Wala. Sige na mga anak, umakyat na kayo sa itaas. Mamayang pagsikat ng araw ay saka ko kayo papayagang maglaro. Pero sa ngayon ay matulog muna kayo." Utos ko sa kanila. Papa Dudut, mabilis na sumunod sa akin ang mga anak ko at sabay kaming umakyat sa itaas para matulog ulit. Pero simula noon
ay hindi na ako nakatulog. Ewan ko ba. Pero ng mga sandaling yon ay hindi na maganda ang aking nararamdaman. Mag-isa lang kasi ako sa aking kwarto habang ang mga anak ko ay nasa kabilang kwarto. Pero pakiramdam ko ay kasama ako sa loob at nagmamasid lamang siya sa akin. Samantala pagsikat ng araw ay agad akong bumangon para maglinis, maglaba at maghanda ng almusal naming mga anak ko. Besperas ng Pasko noon at magiging busy ako noong araw na yon dahil maghahanda pa ako para sa Noche Buena. Habang nagluluto ako sa kusina ay natatanaw ko ang Christmas tree sa sala at aaminin ko papadudot na hindi ko maiwasan na kilabutan. Nadagdagan pa ang kilabot na nararamdaman ko nang biglang may sumitsit sa akin mula sa may malayo. Pagkatapos ay biglang tumigil din ito nang makuha na nito ang atensyon ko. Sugar? Sweet? Gising na ba kayo? Tanong ko habang itinigil ko muna ang pagluluto. Ngunit hindi sumagot ang mga anak ko. Pero nagpatuloy ang mga pagsitsit. Dahil doon ay nagalit na ako at tinawag ko ang aking mga anak na bumaba. Huwag kayong magsinungaling sa akin, sino yung sumisitsit sa akin kanina? Galit kong tanong sa kambal. Mama, hindi po kami yun. Insist sa akin ang anak kong si Sugar. Sa puntong yon ay lalong nag-init ang ulo ko. Hindi ba ang sabi ko walang magsisinungaling? Kompronta ko. Nagsasabi po kami ng totoo, mama. Hindi po kami yon. Ang wika naman ni Sweet sa akin. Samantala magsasalita pa lang sana ako nang biglang may sumitsit ulit sa loob ng bahay. Siyempre nagulat ako at nakaramdam ng labis na paghihilakbot. Sabi ko sa inyo ma, hindi po kami yun. Nakangising wika ni Sugar sa akin. Dahil naman sa labis na pagkatarantay nakala kong sa labas galing ang mga sitsit kaya agad akong lumabas ng bahay para silipin kung may tao sa paligid. Pero wala akong nakita. Kaya bumalik din kagad ako at nadatnan ko ang mga anak ko na may kinakausap sa Christmas tree. Mga anak, sinong kinakausap nyo dyan sa Christmas tree? Nagtataka ngunit kinakabahang tanong ko sa aking kambal. Si Dingding po, sagot ni Sugar pero agad siyang pinigilan ni Sweet. Sinong Dingding? Usisa ko habang napapatingin ako sa Christmas tree na feeling ko ay nag-iba ang aura. Para bang dumilim ito. Pero hindi na ako sinagot pa ng mga anak ko at sa halip ay nag-uunahan itong umakyat sa itaas patungo sa kanilang kwarto. Dahil sa kaba ay naisipan ko na lamang na mag-celebrate kami ng Pasko sa bahay ng kapatid kong si Annie. Agad kong tinawagan ang kapatid ko sa phone at madali naman itong pumayag lalo na noong sabihin kong magdadagdag ako sa pang Noche Buena. Kaya tinawag ko ang mga anak ko at inutusang mag-almusal na. Para makapaghanda kami ng maaga dahil alas 10 ng umaga pinaplano kong umalis ng bahay kasama ang aking mga anak. Pagsapit ng 10:45 ng umaga ay nakalis din kami sa bahay. Pero bago umalis ay siniguro kong patay ang switch ng ilaw dahil pwede kasi itong pagmula ng sunog kapag bukas. Siniguro ko rin kandado ang mga pinto bago kami umalis para hindi pasukin ang bahay namin ng mga akyat bahay. Bukod doon ay may CCTV camera sa loob ng bahay at nagno-notify yon sa phone ko kapag may na-detect ito ng paggalaw ng tao sa loob. Kaya malalaman ko kaagad sakaling pinasok ang bahay ng akyat bahay habang wala kami. Samantala tanghali na nang makarating kami ng mga anak ko sa bahay ni Annie. Naabutan ko at ang kanyang pamilya na naghahanda na para sa parating na Noche Buena. Mainit naman ang pagtanggap sa amin ni na Annie at ng kanyang asawang si Steve. Alauna ng hapon ay naggrocery ako sa supermarket kasama ang aking mga anak. Medyo nainip lamang kami dahil mahaba ang pila kaya habang naghihintay ay nagpasya na lamang ako mag-cellphone at mag-browse sa Facebook. Pero papadudot. Nagulat ako nang biglang nag-notify ang CCTV camera namin dahil may motion detected daw sa loob. Nang i-click ko ang notification ay agad na lumabas ang video
clip ng CCTV footage sa sala. Wala naman ako nakitang kakaiba pero ayon sa CCTV camera ay palaging merong motion detected. Nagtaka ko at inisip na lang na baka nagmamalfunction ng CCTV. Pero Papa Dudut, patuloy sa pag-notify ang CCTV sa cellphone ko kaya nag-decide na lamang muna ako na i-deactivate yon. Sa kabilang banda ay naging maayos naman ang celebration ng Pasko naming mag-iina kasama ang pamilya ni Annie. Doon na rin kami nagstay ng mga anak ko at nagpalipas ng araw. Tapos noong December 26 ay nag-extend pa ang aming stay dahil nakiusap sa akin ang kapatid ko dahil si Steve noon ay babalik na sa Batangas para magtrabaho. Sa construction kasi ito nagwo-work at sa Batangas ang kanilang latest project. December 29 nang magpasya na kaming umuwi sa aming bahay. At sa muling pag-activate sa phone ko ng motion detection ng CCTV camera ay tinambakan ako ng mga notifications kaya dali-dali kaming umuwi ng mga anak ko sa bahay. Pagpasok namin ay wala namang kakaiba sa loob ng bahay maliban na lamang sa nakita kong footprints na gawa sa tubig. Nagulantang ako doon, Papa Dudut. At nang sundan ko ang mga basang footprints ay natapos ito sa Christmas tree. Napatingin ako sa Christmas tree ng matagal. Napapansin kong padilim ng padilim ang aura nito. Pero halos tumukso ang puso ko nang biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, ang kapitbahay ko lang na marites na si Shoni ang naroon habang may dalang isang basket ng prutas na naka-cellophane. Belated Merry Christmas, Erica. Bati sa akin ng kaibigan sabay abot ng kanyang regalo sa akin. Salamat Shoni ha, Merry Christmas din, sagot ko naman sa kanya. Natanaw ko kasi kayo kanina na pabalik na kayo sa bahay ninyo kaya nagpasadya na rin ako dito. Kumusta naman? Saan kayo nag-celebrate ng Pasko? Tanong niya. Sa bahay ng kapatid ko sa Marikina. Dapat December 26 pa lang ay babalik na ako kaso na-extend ang stay ko doon kasi nakiusap sa akin ang kapatid ko. Kwento ko naman sa kanya. Alam mo Erica, noong araw ng Pasko, dumaan ako dito sa bahay mo para ibigay sana yung regalo kong cake sa'yo. Nakita ko kasi na may nakasinding kandila sa loob. Akala ko kakauwi nyo lang ng bahay. Pero wala palang tao, ang sabi ni Shoni. Nakasinding kandila? Nagtatakang tanong ko sa kwento ni Shoni. Oo, palagi ko natatanaw sa bintana ninyo na may anino na nakatayo at may hawak na nakasinding kandila. Nakakakilabot nga kasi parang nagmamasa dito sa bahay namin. Kwento pa ng aking kapitbahay. Walang tao dito sa bahay namin. Kasama ko ang mga anak ko. Hindi ko mapigilang magpaliwanag. Alam ko, kaya nga Erica, natatakot ako. Kaya nang makita ko kayong umuwi sumaglit ako dito para sabihin sa inyo ang na-experience namin. May multo yata sa bahay ninyo, mag-ingat kayo. Aniya habang bakas sa kanya mukha ang labis na takot at concern sa akin. Nakaramdam naman ako ng panghihilakbot pero hindi ko yon pinahalata kay Shoni. Naku Shoni, walang multo, sabi ko na lamang sa kanya. Mamayang kaunti ay napansin ko na napatingin ang kapitbahay ko sa aming Christmas tree. Nakakatakot naman yung Christmas tree ninyo, seryoso niyang sabi sa akin. Napatingin din ako sa Christmas tree at napansin kong tila nangingitim na ito. Nakuha ko lang yan sa ancestral house namin sa Pampanga. Idedispatch ko na yan pagkatapos ng New Year, sabi ko na lamang sa kanya. Samantala pagkatapos ng kwentuhan namin ni Shoni ay umalis na rin ito dahil tinawag na siya ng kanyang asawa. Nag-decide naman ako maglinis ng bahay at nang magawi ako sa hagdanan, napansin ko ang mga patak ng kandila sa bawat hakbang pataas kaya na-confirm ko na totoo ang sinasabi ng aking marites na kapitbahay. Pero kasabay noon ay isang sitsit ang aking narinig. Pagtingin ko Papa Dudut ay nagulantang ako sa aking nakita. Isang nilalang ang nakatayo malapit sa Christmas tree. Mabuhok ang buong katawan, may matutulis na kuko. Namumula ang kanyang mga mata na parang sa pusa. At nakita ko rin ang mga ngipin niya ay parang sa pating matatalas. Parang sa isang kisap mata ay palapit ng palapit ito sa akin hanggang sa nagulat na lamang ako na face to face na pala kami ng nilalang na yon.
Siyempre napasigaw ako sa takot hanggang sa nawalan ako ng malay. Nagkaroon na lamang ako ng malay habang niyuyugyug ako ng kambal ko. At doon ay natagpuan ko ang aking sarili na nakahandusay sa may hagdanan. Mama, ano pong nangyari sa inyo? Concerned na tanong sa akin ng anak kong si Sugar. Bakit po ba kayo sumisigaw? Tanong naman ni Sweet sa akin. Pero hindi ako nakasagot noon sa kanila dahil gulong-gulo noon ang isipan ko. Hindi ko mawari kung totoo ba yung nakita ko o nananaginip lamang ako noon. Pagkatapos noon ay muli akong napatingin sa Christmas tree. Lalong nangitim ito. Kaya dali-dali akong tumayo at nilapitan ang Christmas tree at inisa-isa kong tanggalin ang mga nakasabit na ornaments dito. Mama, ano pong ginagawa ninyo? Curious na tanong sa akin ni Sweet. Kakalasin ko na tong Christmas tree. Simula kasi nang nilagay natin to sa bahay iba-iba na ang nararamdaman ko. Sagot ko. Pero pinigilan naman ako ng anak kong si Sugar. Mama, wag niyo pong tanggalin. Magagalit po sa inyo si Dingding. Aniya. Sino bang si Dingding? Tanong ko sa aking anak. Yung nakatira po dyan sa Christmas tree. Sagot ulit ni Sugar sa akin. Pero hindi ako nakinig sa anak ko at sa halip ay patuloy kong tinanggal ang mga ornaments na nakasabit sa artificial na pine tree na yon. Kaso papadudot ay napasigaw kami ng mga anak ko sa gulat nang biglang may mga nabasag na plato sa aming kusina na dahilan para huminto ako sa aking ginagawa at silipin kung ano ang nangyayari doon. Wala naman akong nakikitang iba na mga oras na yon pero may nararamdaman akong presensya dahil biglang uminit ang paligid. Dahil doon ay napatakbo kami ng mga anak ko ng di oras palabas ng bahay. Doon muna kami tumuloy kina Shoni pagkatapos at ikinuwento ko sa kanya ang experience ko noong araw na yon. At sa pagkukwentuhan namin ay nirekomenda niya sa akin ang kakilalang albularyo na pwede raw tumulong sa amin na mapaalis ang masamang elemento na naroon sa bahay Papa Dudut. Noong araw ding yon ay tinawagan ni Shoni ang albularyo. At pagsapit ng alas 5 ng hapon ay dumating ito. Daladalang ilang gamit na pangontra daw sa mga masasamang espiritu at nilalang. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa bahay kasama sina Shoni at ang albularyo. Iniwan ko naman sina Sugar at Sweet sa anak ng panganay ng kapatid namin para bantayan nito ang aking mga anak. Pagdating sa bahay, malakas na hangin kaagad ang sumalubong sa amin. Pero papadudot kakaiba ito kasi mainit ang simoy nito. At saka parang amoy na nabubulok na bagay. Maligno! May maligno sa bahay mo, Erica. Wika sa akin ng albularyo. At nanggagaling siya dito sa Christmas tree mo. Dagdag pa niya habang winiwisikan ng kakaibang langis ang Christmas tree. Pagkatapos noon ay nagbanggit ito ng ilang orasyon pantaboy daw sa maligno. Paano magkakamaligno yung Christmas tree? Hindi naman yan nanggaling sa totoong puno. Nagtataka kong tanong. Hindi pa natin alam kung paano nauwi ang maligno sa Christmas tree. Pero kung gusto mong mawala ang maligno ay kailangan mong idispatcha ang punong ito. Ang sabi pa ng albularyo. Pagkatapos noon ay sinimulan na namin ni Shoni na kalasin ang Christmas tree habang patuloy sa pag-oorasyon ng albularyo. Habang nililigpit namin yun ay patuloy ang pagbuga ng malakas. Mainit at mabahong hangin. May mga bumagsak na ring mga gamit sa kusina pero hindi namin yon pinansin. Sa payo na rin ng albularyo. At nang mapira-piraso na namin ang Christmas tree nilabas namin ito sa bakuran. Eksaktong alas 6 yon ng gabi. Sunugin niyo ang Christmas tree, wika ng albularyo sa amin. Agad naman tumakbo si Shoni sa kanilang bahay at pagbalik niya ay may dala na itong isang galon ng gas at posporo. Ibinigay yon sa akin ng kapitbahay ko. At ako na ang nagsaboy ng gas sa Christmas tree. Pagkatapos ay sinilabang ko na ito. Habang nagliliyab ang Christmas tree ay kinalabutan kaming lahat papadudot dahil may narinig kaming sumisigaw dahil sa sakit hanggang sa nag-fade out din ito. Wala nang maligno, wika ng albularyo pagkatapos niyang magbuntong hininga. Napahinga rin kami ng malalim habang pinagmamasdan ang nagliliyab na Christmas tree. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan pa kami ng albularyo at nasabi ko nga sa kanya na parang nagpapakita na sa mga anak ko ang maligno sa Christmas tree na ang tawag nila ay Dingding.
Ayon sa matanda ay buti raw at naagapan ko kaga dahil kung paabutin ko pa raw ng bagong taon, ang Christmas tree baka kinuha na raw ng maligno ang mga kambal ko. At yun nga Papa Dudut, pagkatapos noon ay bumalik na sa normal ang lahat. Naidaos namin noon ang taon ng payapa at masaya. Walang kababalaghan sa paligid. At tulad ng dati masaya kami ng mga anak ko. Kasi magkakasama kami at walang nangyaring masama sa aming buong taon. Kaya nga Papa Dudut, ngayong bagong taon ay positibo kami na magpatuloy ang blessings na ibinibigay sa amin ng Diyos. Minsan talaga sa buhay natin, makaka-experience tayo ng kababalaghan pero kung malakas ang inyong pananampalataya sa Diyos ay hindi ka matatakot at mangangamba na saktan ka ng mga masasamang elemento o nilalang. Totoo man sila o hindi, dapat ay palagi kang handa na magdasal, palagi para lumakas ang iyong depensa laban sa kanila. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Salamat po sa rumirespeto sa aking kwento. Muli maraming salamat at Happy New Year sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Erica. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at subscribe. Salamat po sa mga nakasubscribe sa Papa Dudut channel, Kaistorya at sa Papa Dudut Family YouTube channel. Ang ganitong klase ng kwento mahirap mang paniwalaan ay nangyayari sa iba nating mga ka-online. Mga kwentong hindi maipaliwanag ngunit nagbibigay ng experience na nagtuturo sa atin para maging matibay ang pananalig sa puong may kapal. Huwag kalimutan ang manalangin upang layuan tayo ng masasamang elemento. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.